Tristan POV. Tahimik lang ako habang umiinom sa club ni Jackson. Dito kami madalas mapatpad ng 4 kong kaibigan kapag gusto naming mag-unwind. The same place where I fell in love with a young woman. Aaminin ko that I was so pissed the moment that Denise talked to Allen. She even lied about where she really is. Ano bang meron sa kanila ng lalaking yon? At ganun na lang kung itanggi niya ako dito. Ganun ba katigas ang puso niya para sa akin? That she cares more of what Allen will say than my feelings? Tinungga ko uli ang alak, not minding my friends who was joking around. I don't know. I just want to feel numb dahil ang sakit sa pakiramdam when she walked out on me. Something bothering you, Monty Falcon? Patrick said. I sighed. Denise is giving me a hard time. Sagot ko kay Patrick. Why? Akala ko ba sabi mo okay na kayo? Patrick asked. Yun din yung akala ko, bro. Kaya lang pakiramdam ko kinakahiya niya ako. Sentimiento ko saka uli ako tumungga ng alak. What? The famous Tristan Montefalcon? Ikakahiya? Aba, may sira sa tuktok yung girlfriend mo. Sabat ni Jonah sa usapan. Akala ko nga hindi to nakikinig, pero mali pala ako. Paano mo naman nasabi yun, bro? Tanong naman ni Damon. She lied to his best friend about me. Hindi niya sinabi na ako yung kasama niya. Inis kong sagot. Oh, the boy best friend? Daryl said. Wala naman kasi akong tinatago sa mga kaibigan ko. They knew everything that I have done for Denise. Alam din nila ang tungkol kay Allen dahil lingid sa kaalaman ni Denise at may tao ako nakabantay sa kanya. That is how crazy I am for this girl. So dahil lang dun iniisip mo na kinakahiya ka niya? Patrick asked habang umiiling. Ano pa bang dahilan, Di Vera? Inis kong tanong dito. Baka naman kasi hindi pa niya nasasabi sa best friend niya na kayo na. Give her time, bro. That guy played an important role in her life. Hindi mo basta-basta maaalis yon. Paliwanag sa akin ni Patrick. Tama si De Vera Montefalcon. Minsan you need to accept na hindi lang sa'yo iikot ang buhay ni Denise. The moment you had her in your life, you also need to accept the people that is important in her life. Wow! Jonas, ikaw ba yan? Pangaasar ni Damon kay Jonas. Gago! Ano naman kasi ang kala mo sa akin na nyego? Walang utak? Bira naman ni Jonas kay Damon. Kahit talaga sa grupo namin, sila lang ang aso't pusa. Well, may sense naman ang sinabi ni Jonas. Maybe I was just so sensitive, kaya ako nagkakaganito. Maybe possessive too. Dahil ang gusto ko, nasa akin lahat ng atensyon ni Denise. Birthday ni Daddy sa makalawa. He will be home, kaya I'm expecting your attendance. Sabi ni Patrick. Kamusta na pala kayo ni Blanca? Naalala kong tanungin kay Patrick. Gaya ko, nabaliw na din to sa isang babae. Maybe we have found our match, at sila na nga sigurong tatapos sa Playboy image namin. Ewan ko lang dito sa 3 itlog, kung nakita na ba nilang tamang babae para sa kanila. We're okay, sinusuyo ko pa. Sagot naman nito. Itinaas ko ang baso at nakipag-cheers sa mga kaibigan ko. Naalala ko si Denise. I want to see her, pero sa ngayon, I might give her space. Hahayaan ko muna yung mag-isip. Madaling araw na akong umuwi sa kondo kung saan ako umuwi. I actually have a house na naiwan ni Mommy at Daddy na mag-migrate sila sa States kasamang kapatid ko na si Hailey. Si Audrey ang nakatira ngayon doon dahil bumukod na din sa Ate Darlene ang bahay na mag-asawa na ito. Malayo kasi to sa office, kaya paminsan-minsan lang ako umuwi doon. Nagpaiwan ako dito dahil mas gusto ko sa Pilipinas. Dumadalaw-dalaw lang ako doon paminsan-minsan, lalo pag may problemang kumpanya namin doon. Sa States nagsimula ang Bella, a clothing line na brainchild ng kapatid ko at kinagat naman yon ng mga tao doon. That is the reason kung bakit hindi na umuwi ang parents ko at nagstay na sa States para matutukan ang negosyo. Itinuloy ko ang naiwang business si Daddy na isang construction company at lalo ko pa tong napalago. Dito ako nagsimulang gumawa ng sarili kong pangalan sa larangan ng negosyo. And then I launched Bella Philippines, kung saan kasosyo ko ang 4 na mga kaibigan ko. Dahil na rin sa kalasingan, ay nakatulog ako. So when I woke up in the morning, masakit ang ulo ko.
Tita? Ano na naman ang problema, Tristan? Tanong ni Tita Liza sa akin. Kapatid siya ni Mommy at dahil wala tong asawa at anak, kami nang itinuring niyang pamilya. She worked as my personal secretary dahil buhat nang umalis ang parents ko, siya ang palaging nandyan. We are professional pagdating sa office. I never call her tita and she addressed me as sir. Kahit pa ang totoo ay magkadugo kami. Well, she wants is that way, kaya hinayaan ko na lang. Pumasok ba si Denise? Tanong ko dito. She also knows how I feel about Denise and she supports me 100%. Nandito siya. Nag-away ba kayo? Usisa niya. Misunderstanding lang po. Sabi ko naman. Let me guess, hindi ka na naman papasok? Hula niya and that made me smile. She really knows how to read me. I don't want to pressure her, tita. I want to give her time to think. Okay, as you wish. I just reschedule your meetings? Tanong niya pero hindi ako pumayag. It's okay, tita. Pupuntahan ko po. Pakisend na lang po sa akin. Sabi ko dito. Okay, sige. She said, saka siya nagpaalam sa akin. I took a cold shower para mabawasan ang pagkirot ng ulo ko. I miss my mi amor. Pero gaya ng sinabi ko, hahayaan ko muna siya mag-isip kung ano talagang gusto niya. Dahil ako, sobrang sigurado na ako sa kanya. Nagbihis na ako after my shower. Dahil may breakfast meeting pala ako. Malapit lang naman to sa kondo, so dun na ako kakain ng breakfast. Sa buong maghapon, natapos kong lahat ng meetings na kailangan kong puntahan. Kahit kating-kati na ako makita si Denise ay nagpigil ako. I was also checking my phone, pero hindi man lang ako niya alalang i-text or tawagan. Is she really that cold? My pride is telling me na hayaan ko muna siya, na wag akong gumawa ng paraan dahil palagi naman ako nagbibigay. Although sabi ni tita na nasa office lang maghapon si Denise, doing her work, at sa cafeteria din daw to nag-lunch kasama ng kaibigan niya sa design team. After all my work, nag-decide akong puntahan si Audrey sa bahay. She is my closet cousin sa father's side, since sa amin sila lumaki magkapatid. Maaga silang naulila due to a car accident na pumatay sa parents nila. On the spot kaya kinupkup sila ni daddy at mommy. Nasa fashion industry din to, at kasama ko siya nang itayo ang Bella Philippines. She gets to pick the best designs from our team at siya ang taga-organize ko ng events. Nagulat pa nga to sa bigla ang pagsulpot ko. Nasa garden siya, doing her yoga exercise. What are you doing here? Tanong niya na akala mo naman bawal ako dito. Last time I check, bahay ko pa rin to, right? Pabirong tanong ko dito. Hoy, hindi ko inaangkin. Ginawa mo na akong caretaker nito eh. At least pay me. Natatawang sagot naman ni Audrey. Mukhang pera? Asar ko dito, pero hindi naman to kumibo. Sanay na siya sa akin, kaya hindi naman to napipikon sa mga biro ko. You ditch work again? Tanong niya saka tinawag ang maid. Manang, pahingi po kami ng merienda. Salamat po. Magalang niyang sabi sa kasambahay. That's what I like about her and ate. Hindi nila tinuturing na iba ang mga kasambahay. Pamilya to para sa kanila, kaya naman mahal din sila ng mga ito. Nasa labas sa mga meeting ko, kaya hindi muna ako pumunta sa office. Depends ako sa sarili ko. Aba, bago yan ah. Dati nagkukumahog ka para makita si Denise. Pero ngayon, okay lang? Change of heart? Nagtataka niyang tanong. Umiling ako habang pinapanood si Manang na nilipag ang juice at cake sa harap namin. Dito ka ba maghahaponan, iho? Tanong sa akin ni Manang. Pwede po ba? Biro ko dito. Ikaw talaga na bata ka? Kailan ka ba bawal dito? Ipag-aari mo to. Natatawang sabi ni Manang. Gusto mo ba ng bulalo? Paborito mo yun, di ba? Tanong ni Manang, kaya bigla naman ako naglaway. Masarap magluto si Manang. Actually, siya ang nagturo sa akin magluto noong nasa kolehiyo na ako. Namiss kong luto mo, Manang? Sabi ko, saka ko siya niyakap sa bewang. Nambola ka pa? Siya sige, at magluluto na ako. Nakatawang sabi niya,
Saka siya nagpaalam sa amin ni Audrey. Kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. But I miss Denise. I really do. Denise POV. Maghapon na ako sa opisina, pero hindi ko malang nakita ang anino ni Tristan. Hindi din to tumawag o nag-text man lang sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot, pero mas lamang ang galit. Porque ba nakuha na niyang gusto niya? Ay ganito na lang? Hindi na niya ako kakausapin? Yun lang ba yung habol niya? Kung yun nga, nanalo na siya. At ako ang talunan dahil ako ang tanga na niniwala sa kanya. Nakagawa lang ako ng ilang disenyo dahil okupado ang isip ko sa pangyayari. Hindi ko maiwasang masaktan na sa ganun lang matapos ang lahat. Pinahid ko ang luha naglanda sa pisngi ko. Hindi ko maiwasang matakot. Paano kung mabuntis ako? Paano mga pangarap ko para sa pamilya ko? Kasi naman Denise, bumigay ka agad-agad. Denise? Bigla naman pumasok si Ma'am Ocampo, kaya naman agad kong pinahiran ng luha ko. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Are you crying? Tanong nito, pero agad akong umiling. Hindi po ma'am, bakit naman po ako iiyak? Pagsisinungaling ko. Okay, sabi mo Although I know na hindi naman siya kumbinsido sa sagot ko. Anyway, wala pala ako bukas. So if okay lang sa'yo, pakialalayan mo si Tristan sakaling pumasok siya. She looks serious kaya naman napangiwi ako. Ma'am bakit naman po ako? Tanong ko, kaya naman nagtaas to ng kilay. Mukhang nagalit pa ata sa akin. Last time I check, you are under my supervision, Miss Miranda. So pwede kitang utusan, tama ba? Patay, galit na nga si ma'am. Ay opo ma'am, pasensya na po hindi na mauulit. Sagot ko. Good. This is his schedule for tomorrow. Inabot sa akin ni ma'am ang notes niya. Okay po ma'am, ako na pong bahala. Tama, bahala na talaga bukas. Remind him, minsan kasi nakakalimutan niya. Sige po. Pahina na ata ng pahina ang sagot ko. Nag-away ba kayo? Biglang tanong ni ma'am, kaya naman napatingin ako sa kanya. Po? Ay naku Denise, kayo bang dalawang maglilihim pa sa akin? Nakangiti niyang sabi kaya nagtaka naman ako. May binanggit kaya si Tristan sa kanya? Nag-iiwasan kayong dalawa? Napayo ko naman ako. Sabi niya may misunderstanding daw kayo. Hindi naman ako nagsalita, pero at least okay na din at yun lang ang sinabi niya. Mabait naman yung si Tristan iha. Minsan nga lang talaga may ugali na hindi okay. Pero I can assure you that he is a good man. And I think he really likes you. Sabi pa nito, napangiti ako ng tipid kay ma'am. Hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Give him a chance, iha. Sabi nito, at saka lumabas ng opisina. Naisip kong pagkakamali ko kahapon, kaya naman naglakas loob na akong tawagan siya. Aminado naman ako na may kasalanan din ako at kailangan ko mag-sorry sa kanya. Napahinga naman ako ng malalim kasi hindi ko pa rin makontak ang phone niya. Nasaan naman kayang lalaking to? Magsosorry na nga ako Inis kong sabi. Napatayo ko bigla na maalala ko si Ma'am Ocampo. Nasa table pa rin niya to at nag-aayos ng gamit. Ma'am? Tawag ko kaya naman napaangat ang tingin niya sa akin. Yes Denise, may kailangan ka pa ba? She asked. Ma'am kasi po, hindi ko po makontak si Tristan. Nagtatampo po kasi yun sa akin at gusto ko po mag-sorry sana. Napayo ko pa ako, pero tumawa naman si ma'am. Sabi ko na nga ba? Ano ba naman ang kakatampo ng batang yon? Tanong ni ma'am. Napahinga ko na malalim saka sumagot. Akala po kasi niya, kinakahiya ko siya. Tuluyang tumawa si ma'am, kaya naman lalo akong napayuko. Diyos kong batang yan? Sa'yo lang pala titiklop, but kidding aside, sa palagay ko baka nga kailangan niya mag-usap. It's not that I side him, pero kasi, ngayon ko lang siya nakitang ganyang kasaya when he's with you. At kung nakaramdam nga siya ng ganon, maybe it's really hurt. Paliwanag ni ma'am. Saan ko po ba siya pwedeng puntahan? Tanong ko kay ma'am, dahil hindi nga kasi siya makontak.
May kondo siya. Doon talaga siya umuwi. Kaya it's best kung doon mo siya puntahan. Ibinigay sa akin ni Mama ang address. Kaya naman agad kong nagpasalamat sa kanya. She just smiled at me. Pagka-out ko ng alas 5, ay umuwi muna ako agad para makaligo. Hindi na ako nagtagal at sumakay na ako ng taxi para puntahan si Tristan. Sakay ng elevator, ay pinuntahan ko ang unit ni Tristan. Nag-buzzer ako, pero wala naman nagbukas ng pinto. I got my phone and tried calling him, pero nakapatay talaga ang phone nito. Naupo muna ako sa couch na nasa dulo ng pasilyo para maghintay. 5 oras na ako naghihintay, pero wala pa rin ang anino ni Tristan. Alas 11 na ng gabi, kaya naman nagpa siya na akong tumayo. Nagugutom din ako, at mukhang hindi naman darating ang hinihintay ko. Pinindot ko ng elevator at nang bumakas yun, ay nagulat pa ako na makita ko na si Tristan ang laman noon. Mi amor? Sabi nito, at agad na lumabas ng lift. Napaiyak ako. Naghalo na ang gutom, antok at pagod sa kakahintay ko sa kanya. Saan ka ba galing? Sumisigok na sabi ko, kaya naman agad kong niyakap si Tristan. I'm sorry, mi amor. Hindi ko alam na nandito ka. She cupped my face at saka pinahiran ang mga luhang nalaglag mula sa mata ko. Hindi kita matawagan. Maktol ko, and he said sorry. My phone is dead. Hindi ko napansin. Sagot pa ni Tristan. Agad niya akong hinila at nang bumukas ang kondo, ay agad niya akong sinandal sa pinto at siniil ng halik. Napapikit ako. I miss him. Sobra. Kaya agad kong tinugon ang mapusok na halik niya. Pakiramdam ko nga, magana ang labi ko nang lubayan niya. Agad niya akong dinala sa sofa at hinayaan akong nakakalong sa kanya. I buried my face on his neck dahil sa miss kong amoy niya. Kanina ka pa dito? Tanong ni Tristan. 5 hours. I'm sorry. Kung alam ko lang nandito ka, sana umuwi na ako agad. Sagot niya sa akin. Where have you been? Tanong ko. Tsaka ko siya tinaasan ng kilay. Nang babae ka ba? What? No. Tanggi ni Tristan agad. Galing ako sa mansyon. Nandun si Audrey. Doon na din ako nag-dinner at napasarap ang kwentuhan namin. Tumaas ang kilay ko sa kanya. You can call Audrey mi amor kung ayaw mo maniwala. Okay. Sabi ko na lang dito. He was about to kiss me again, pero inilayo ko ang mukha ko. Nagugutom na ako. Medyo nahihiya ko pang sabi, kaya agad naman si Tristan na tumayo. You didn't have dinner yet? Medyo galit siya kasi alam ko na ayaw niya nalilipasan ako ng gutom. Sa hinihintay nga kita. Maktol ko na naman. Okay, I'll just order. Kinuha niya ang charger at sinaksak ang phone niya. Nang mabuhay na ito, ay tinawag niya ako. Mamili ka na kung anong gusto mo. Here is my wallet. Pay for it. Sabi ni Tristan, kaya nagtaka ako. Lalayas na naman ba siya? I'll just take a shower, mi amor. Paalam niya sa akin, kaya agad naman akong tumango. Ikaw, kakain ka ba ulit? Tanong ko pero umiling ito. I just have coffee later, okay? Sagot ko at saka ako namili sa mga stores na pwede kong orderan. Wala pang 30 minutes ay dumating na ang pagkain ko. Kakaalis lang ng rider at siya namang labas si Tristan sa kwarto. Naka-sweat pants ito at walang damit pang itaas. Grabe lang talaga. Ang sarap kagatin ng abs. Bulong ng isip ko, kaya agad naman akong namula. What did you have? Tanong ni Tristan at napangiwi na makita na fast food ang in-order na pagkain. Oh, bakit na naman? Tanong ko dahil sa nakita kong reaksyon ng mukha niya. Mi amor, it's not healthy to eat this kind of food. Sermon niya sa akin, pero hindi ko na pinansin. Nagugutom na ako. Tristan, ito na yung pinakamabilis na naisip ko. Katwiran ko pero hindi ko naman siya kinibo. Bahala ka nga dyan. Basta ako kakain. Kasi baka mamaya ikaw yung makain ko. Ano ba yung nasabi ko? Mukhang gusto ko yan ni amor. Nakangisi ni Tristan na sagot. Pero hindi ko na pinansin. Binalitan ko agad ang burger at agad kumagat dito. May fries din at soft drinks. Patay gutom feels lang dahil tagang ginutom ako sa paghihintay sa kanya. Nagtimpla na din siya ng kape niya
habang pinapanood akong kumain. Nang maubos ko yon, ay agad ako nagdigpit ng mga kalat at pinunasan ng mesa. "Sleep here," sabi ni Tristan, kaya natigilan ako. Kailangan kong umuwi, wala naman akong gamit dito. Tanggi ko sa kanya. "Madali naman yun kung yun lang yung problema mo." Ayan na naman siya sa tampo tone niya. Napabuntong hininga na lang ako at saka tumango. Madami pa kaming dapat pag-usapan. Napangiti siya and hugged me. Niyakap ko din siya na mahigpit. "I'm sorry, Tristan. Sorry if you felt that way, but please, it wasn't my intention." Sabi ko sa kanya. "I'm sorry to mi amor. Hindi ko lang mapigilan magselos pagdating kay Allen. I'm yours, Tristan. Allen is just my friend." Paliwanag ko sa kanya. He nodded and smiled as she claimed my lips. Maaga akong nagising kinabukasan, pero wala na si Tristan sa tabi ko. Sinulyapan kong orasan sa bedside table at nakita ko mag-aalas 6 na ng umaga. Dumiretso ako sa banyo at naghilamos at nagsipilyo bago ko lumabas ng kwarto. Nakita ko naman si Tristan sa kusina. He was already setting the table up, kaya naman naisip ko kung anong oras ba ito nagising. "Good morning, mi amor." Bati niya sa akin. He approached me and immediately kissed my lips. "Good morning." Sagot ko naman. "Mag-breakfast na tayo before going to work." "Bakit naman kasi di mo ako ginising? Sana ako na nagluto." Sita ko sa kanya. "That's okay, mi amor. Bisita kita, so okay lang yon." We started to eat, at nang matapos na kami ay ako nang nagdigpit at naglinis ng kusina. "Ligo na tayo?" Pabirong sabi ni Tristan, pero pakiramdam ko na mula ang mukha ko. "Mauna ka na," sabi ko at nagkunwaring busy ako sa pagpupunas. Narinig kong natawa si Tristan, kaya nilingon ko to at inirapan. "Biro lang? By the way, nasa sala yung damit mo." Turo niya sa akin, saka siya umalis sa harap ko. Napangiti ako. Talagang laging handa ang lalaking to. Boy Scout lang ang pek. Pagkatapos niyang maligo ay sumunod na ako. As always, may kasamang gamit panligo ang mga damit na binigay niya. Siya kaya ang bumili nito o inutos lang? Paglabas ko ng banyo ay nakabihis na ito. Naghanda na kami sa pag-alis para pumasok sa office. Pagpasok namin sa elevator ay may pinindot si Tristan kaya huminto ito. Agad niya akong sinandal sa gilid at hinalikan. Hindi ako nakapalag at automatic na yumakap ang braso ko sa leeg niya. I answered his kisses. Kahit papaano, ay nasasabayan ko na siya. Napaiktad ako na maramdaman ko ang kamay niya sa gitna ko. "Masakit pa ba?" Tanong ni Tristan sa akin habang nakatitig sa akin. "Nahirapan ako matulog kagabi, mi amor." "Hindi pa pwede." Tanggi ko naman. "Naniniwala ka ba sa sinabi ni Ate Darlene?" Sabi nito habang patuloy ng paghaplos sa akin. Nakadress ako, kaya mabilis lang niyang naipasok ang kamay niya sa damit ko. Siyempre, doktor yun eh. Pinandilatan ko to ng mata, kaya natawa naman si Tristan. Inayos niya ang nagusot kong damit at saka pinindot ulit ang elevator. Nagpatuloy na to sa pag-andar habang mabilis naman ang tibok ng puso ko. Bumaba kami sa basement kung saan nakaparada ang kotse niya at tumulak na kami papuntang office. Siya nga pala, pinagbili ni Ma'am Ocampo na ako munang bahala sa'yo. Hindi daw siya papasok. Balita ko dito. Really? He asked, na parang hindi naman si Tristan nagulat. She gave me your schedule. Dagdag ko pa. Okay. Sagot lang nito while driving. Pagdating namin sa office, ay agad ko nang inisiraso ang schedule niya. Hindi naman ganun kadaming appointment niya at ang ibang meeting naman niya at dito lang sa office. When lunchtime came, sa opisina niya uli kami kumain. Nasasanay na ako sa presensya ni Tristan at aaminin ko na hinahanap-hanap ko siya kapag wala siya. By the way, mi amor, birthday bukas ni Tito Simon, sasama ka sa akin. Sabi nito, hindi ba nakakahiya? Tanong ko sa kanya, but he shook his head. Why would it be? You are my girl, so hindi ka dapat mahiya. Tumabito sa akin and caress my face.
Hindi na niya ako pinabalik sa office ko at dito na niya ako pinagstay. So I got my sketchpad at dito na lang ako gumuhit. Tristan, I'm working. Sabi ko habang panay ang dampi ng halik niya sa sentido ko. Just go on. Sabi nito, saka hinawi ang buhok ko at hinalik-halikan ang leeg ko. Tristan? Saway ko dito at hindi ako handa sa susunod niyang ginawa. Inagaw niyang sketchpad ko at hinagis yon sa mesa. Hinila niya ako kaya naman nakakalong ako paharap sa kanya. Nahiya ako sa pwesto namin dahil nakabukaka ako paharap sa kanya. At ramdam na ramdam ko ang matigas na umbok niya sa gitna ko. What are you doing? Tanong ko dito, pero kinabig niya ang bato ko and kissed me savagely. My mind was clouded, kaya wala akong nagawa kung hindi tugunin ang halik niya. He bit my lips. I want you, mi amor. Bulong ni Tristan sa akin at doon ako nagising. Tristan, masakit pa kasi. Katwiran ko, pero sa totoo lang, ay hindi naman gaano at nawala na din ang pamamaga. Nahiya lang kasi ako sa ideya na dito namin to gagawin sa opisina niya. Bigla ko nakaramdam ng kaba. Did you lock the door? Tanong ko, and I felt relief when she nodded. So pwede na ba? I miss you. Bulong niya ulit. Umiling ako and gave him a peck on his lips. He just groaned at niyakap na lang ako na mahigpit. Humanda ka sa akin pag pwede na yan. Seems like a treat pero pakiramdam ko, nag-init ako lalo sa sinabi ni Tristan. Bago pa ako makalimot, ay umalis na ako sa kandungan niya pero hindi siya pumayag. Stay Mimi, amor. Sabi niya, kaya yumakap na lang ako sa kanya and buried myself on his neck. I love you. Bulong niya, pero hindi naman ako sumagot. Mahal ko na ba siya? Hindi pa ako sigurado. Pero alam ko na mahalaga siya sa akin. Sapat na bang basihan yon? My phone rang, kaya naman pinakawalan na niya ako para masagot ko yon. It was Allen's mom. Hello po, tita? Magalang kong sagot. Po? Nakaramdam ako ng takot sa narinig ko. Sige po, paka-text po sa akin, pupunta po ako. Sabi ko naman dito. May problema ba? Nag-aalala naman ang tinig ni Tristan. Nasa ospital si Allen, na aksidente daw sabi ni tita. I need to go, Tristan. Paalam ko dito, at alam kong hindi na naman niya yun magugustuhan. Pwede ba? Tanong ko dito, habang nakatingin siya sa akin. If I tell you not to go, susunod ka ba? Umiling ako. Then go. Sabi nito at saka bumalik sa mesa niya. Tristan, just go, Denise. He didn't even look at me nang sabihin niya yon. Napahinga na lang ako na malalim at saka ko kinuha ang gamit ko. Lumapit ako sa kanya at saka ko siya hinalikan sa pisngi. Pero hindi man lang niya ako sinulyapan. Alam ko nagtatampo na naman si Tristan, pero kailangan din ako ng kaibigan ko. Nagtaksi na ako agad pagkalabas ko ng building para mas madali ko mapuntahan si Allen. Pagdating ko sa ospital, ay hinanap ko agad ang kwarto niya. Pagpasok ko, ay naabutan ko si tita na nakaupo sa tabi ni Allen, habang si tito naman ay nasa sofa. Nandyan ka na pala. Tumango ako kay tito at saka ko pinagmasdan si Allen. Ano po bang nangyari? Tanong ko, may benda sa ulo si Allen at may ka sa kaliwang braso. Nawalan ng kontrol sa motor niya, kaya ayan, na-aksidente. Medyo galit na sabi ni tita. Ang kulit kasi eh. Sinabi ko ng kotse ang bilhin. Motor pa talaga? O edi ayan, ang napapala niya. Sagot naman ni tito. Kahit naman ako, yun din ang sinasabi ko kay Allen. Delikado kasi ang motor pero sumigi pa rin to. Denise, tawag ni Allen sa akin kaya lumapit na ako dito. Tigas kasi ng ulo. Sabi ko naman sa kanya na makalapit ako. Naaksidente na nga ako, pinapagalitan mo pa ako? Maktol ni Allen. Allen, get rid of that motorcycle. Maging aral na sa'yo yan. Dagdag ko pa sa sermon ko. Ayoko nga, baby ko yun eh. Parang batang iling niya. Nakita mo na, Denise? Nakita mo na katigasan ng ulo niyang kaibigan mo? Inis na sabi ni tita. Hayaan niyo po, at pag nakalabas na siya,
Hindi na niya makikita yung motor niya. Ibibenta ko sa mga magbobote. Subukan mo lang, Denise. Sagot naman ni Allen sa akin. Ilang saglit pa, tumahimik na to at nakatulog na. Nalibang naman ako sa kwentuhan namin at hindi ko na malaya na madilim na pala sa labas. Tita, mauna na po ako. Gabi na din po kasi. Paalam ko dito. Tulog pa din si Allen at sabi naman ng doktor ay normal lang yon. Sige anak, mag-iingat ka. Sabi naman ni Tito sa akin. Pumara na ako ng taxi at saka ko kinuha ang phone ko. Nanlaki ang mata ko na makita ko maraming tawag at text ni Tristan. Mi amor, I cook dinner for us. Sa kondo ka na dumaretso. Sabi niya sa text, which is 1 hour ago. Nakaramdam naman ako ng hiya kay Tristan, kaya imbes na sa apartment ako magpahatid, ay sa kondo niya ako nagpunta. I tried calling him, pero hindi naman niya sinasagot. Napapikit ako dahil mukhang manunuyo na naman ako ng lalaking nagtatampo. Inabot pa ako ng traffic, kaya naman 10:00 na ako nakarating ng kondo. Nag-buzzer ako, pero hindi naman bumubukas ang pinto. Inulit ko pa yon, hanggang sa bumukas ang pinto, and there I saw Tristan. His eyes are red. Uminom ba siya o umiyak? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!